Yusek Claire Castro ng PCO. Meron kang mga dating kasamahan na mga nadidismaya to the point na parang mga nasusuka na. Sa'yo din, vlogger, Attorney Claire Castro. Eto na sila at para hindi magaway-away, gawin na lang nating by height. Maghanda ka na ng tissue or band-aid. Ano ang gusto mo? Yung mali mo gawing tama? Aba, malala. Pagngiti. Ba't parang Ba't parang stress ka? Pero doon sa sa podium doon sa press briefing, blooming ka naman. Nakukuha siguro sa ilaw, no? No? Yung, ba't ba kumakati ang ilong mo? May nag-comment kasi, hindi ko lang kasi mahanap. Meron ka daw allergies? Hindi mo alam yung antihistamine? Ako nga kapag spring, halos mamatay ako sa kati ng ilong at pagbabarado ng ilong dahil sa pollen. Pero alam ko yung gamot. Alam ko yung antihistamine. Bumili ka. Mura lang yun. Laki-laki ng kinikita mo sa YouTube. Laki-laki ng sinasahod mo. Di ka makabili ng antihistamine. O magpa-check up sa isang allergologist. Ayaw, di ma. Iba-vlog pa nila siguro yan. Diba? Ito naman, patay Malaysia. Alam mo na yun. Napanood mo yun. O baka sinumbong na sa'yo yun. Ito naman, patay Malaysia. Baka iba-vlog pa nila yun. Na-vlog nga. Kung sa tingin ninyo, there is a problem sa judiciary, no? During the time of FPRRD, ba't din yung kausuhan ngayon? Kontrolado nyo naman halos lahat ngayon, di ba? Oh. Nasa inyo pa yung Secretary of Justice. Appeal to PT kasi, nga, kawawa nga naman, no? Answering the question, questionable ba ang justice system ng Pilipinas? Regardless kung sabihin mo kung ano yung sinabi, no, ni Dr. Fortun, ay hindi pa rin nasasagot yung sinabi mo. Anti-clear. Diba? Kasi all of this are happening in the executive. You cannot tell na porkit ginagawa, may katarantaduhang nangyayari dyan sa executive, damay na yung justice system natin, the judiciary. Let's give na mali. May mali doon sa justice system noon. Pero dinibang ka na ni Boying na okay ngayon. Mas okay ngayon compared noon. So bakit yung statement mo, anti-Claire, sinasabi mo na may problema sa justice system natin ngayon? Questionable yung justice system natin ngayon. Nalilito na siya. Kasi nga, walang kaso na na-file. Di ba ginawa niya pang premise yun sa tanong niya? The reason why they were provisionally dismissed was walang na-file na kaso sa kanila. And they were provisionally they were provisionally released last Friday. Dahil walang kaso na na-file sa kanila. Nalilito na siya. Kasi, mali-mali yung sinasabi mo. She wants you to come clean. Anong ginawa mo? Look. Sa atin pong pagkakaalam, ito yung illegal assembly. Sa atin pong pagkakaalam, ito po ay illegal assembly. Meron tayong illegal assembly na kaso dito sa Pilipinas. Okay? Ewan ko kung pareho yung kasong illegal assembly doon dito sa Pilipinas. Pero, Attorney Claire, nakita mo na nga yung premise na sinabi. The reason why they were released was because walang kaso na na-file sa kanila. Saan mo hinugot yung illegal assembly na yan? Kasinungalingan.
Tapos sasabihin mo sa amin, kami ang for the views. Kami ang habol lang sa patok. Sasabihin mo dahil sa pakikipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos, napalaya na sila dahil walang na isang pangkaso sa kanila 3 days ago bago pa nakipag-usap si Bongbong Marcos. Wala kaming problema na naniniwala kami sa katotohanan namin because that is the case. Okay? Ang issue ko lang dito, in denial kayo. Akala nyo hindi rin ganun yung ginagawa nyo. Ganon din kayo. In denial lang kayo. Kayo yung naniniwala sa sarili nyong kasinungalingan na tama kayo. Hindi ko i-deny na oo, naniniwala kami sa katotohanan namin because that is how the world works. Lumabas ka na ba ng bahay? That's how it works. Belief to belief. My belief, your belief. That's why we need public discourse to change our minds. We use logic to actually evaluate every claim. Hindi ko dinideny na yes, that is the case. Naniniwala kami sa tama, sa katotohanan namin, of course. Ang pinagtatakahan ko sa iyo at sa mga viewers mo, what makes you think na hindi rin kayo ganon? Nagsasalita kayong nakatayo sa sim ng bangka na sinasakyan namin. Parehas tayong walang access sa absolute certainty. Mapagpanggap lang talaga kayo. Sino ngayon yung naniniwala sa sarili ng kasinungalingan? Kayo yun. Hindi kami. Kasi we already accept na we can be wrong. But I'm not gonna accept an emotional argument. I'm not gonna accept your emotional manipulation. I will only accept reason. Na paano magbibigay ng hustisya kung hindi naman umabot doon sa husgado? Only the justice system can serve justice. Yung pulis hindi makakaserve ng justice yan. Kahit si Rimulya hindi naman makakaserve ng justice yan. At ito yung nakakatuwa dito sa kanilang ginagawa ngayon. Binabatikos nila yung panahon ni Duterte, pero remember, ngayon, part ng cabinet is yung dating SOJ, si Guevara. Part ng yung Solgen ngayon, yung Solicitor General ngayon, di ba yun yung SOJ? Bakit hindi nyo siya questionin nung panahon niya? Kasi kasama nyo siya sa administrasyon ngayon. Bakit hindi nyo tanungin si Solicitor General na nakakapanlumo na dapat mas magaling ka and you're explaining dun sa mga tao na mga nanonood sa'yo yung tama? Ito na. Siya na mismo nagsabi. Ano sabi niya? Ang sabi niya, binasa niya pa mismo. Tapos na. Thousands of cases, however, never entered the justice system. Oh. So how is it a failure kung he never entered the justice system? Ang katarantaduhan yung anak mo. Hindi nakaabot sa'yo. Ngayon sinisisi ka, bakit mo di pinagalitan yung anak mo? Ay, di ko alam eh. Paano ko papagalitan eh, hindi ko alam. Ganun din yung judiciary. Paano nila ipoprosecute? Hindi nila alam. Ayan, Yusek, grabe. Hindi pa ba nare-realize yan ng mga ka-Claire? Paki-reply nga po. Malimut ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan aabot ang damdamin mo ito? Baliw na puso'y bakit ganito?